Okay. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Yung malakas. Lakasan natin. Hallelujah. Kapag sinabing hallelujah, sigaw natin hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah! Tapos, praise the Lord. Praise the Lord! Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sinong nagsasabi dito na mabuti ang Diyos? Amen. Sino? Ay, ako po. Okay. Ako tayo. Lahat kanina ay nagpatutuo na nagsasabi na mabuti ang Diyos. May nabigyan ng ulam, hindi pinapabayaan ng Panginoon, binibigyan lagi ng kalakasan. Yun ay kabutihan ng Panginoon. Kaya ako'y nagagalak na sa mura niyong edad, nakakatayo kayo dito sa harap para sabihin kung gaano kabuti ang Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya na nire-represent. So, dahil sa inyo na nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon, nararanasan niyo yung kabutihan ng Panginoon at hindi lang kayo, maging ang inyong mga pamilya ay nakakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Okay. Dito ay basahin ko yung Nahum chapter 1 verse 7. Babasahin ko po dito sa Magandang Balita Biblia. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. So ang pag-usapan natin ngayon ay ang patunay na mabuti ang Panginoon. Kapag sinabi nating mabuti ang Diyos, kailangan may patunay. Amen? Yes. Kanina, yung mga patutuon ninyo dito, na sinasabi yun ay mga patunay na mabuti ang Panginoon. Dahil kayo mismo ang nakaranas sa kabutihan ng Panginoon. Kayo mismo ang nagsasabi kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat araw, ang Diyos ay mabuti. Ano ba yung ginawit natin kanina? Kay buti-buti mo Panginoon. sa bawat araw. So ganun kabuti ang Panginoon. Na sa bawat oras, sa bawat araw, mabuti ang Panginoon. Anong sinabi ng ating Biblia? Si Yahweh ay mabuti. Unang patunay na kabutihan ng Panginoon, siya ay matibay na kanlungan. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, pwede natin siyang lapitan sa panahon na ikaw ay may problema, sa panahon na ikaw ay may pangangailangan, sa panahon na ikaw ay may sakit, sa panahon na ikaw ay naguguluhan, pwede kang lumapit sa Panginoon, kakanlungin ka ng Panginoon. Hindi ka itatakwil ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang sabi ng ating binasa, siya ay matibay na kanlungan. Matibay na kanlungan. Ibig sabihin, hindi lang ngayong araw na to. Ibig sabihin, hindi lang bukas, kundi bawat oras, bawat araw, pwede nating kanlungan ang Panginoon. Pwede nating takbuhan, pwede nating lapitan, pwede nating iyakan, pwede nating ibigay sa Panginoon ang lahat ng ating problema, ang lahat ng ating sitwasyon, ang lahat ng mga pangangailangan natin, ang lahat ng problema ng pamilya natin, pwede nating ibigay sa Panginoon kasi siya ang ating kanlungan. Anong sabi niya? Siya ang ating matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. So hindi lamang panahon ng kaguluhan na pwede nating kanlungan ng Panginoon, kundi sa bawat araw, sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay, pwede nating pagtiwalaan ang Diyos.
Amen. Sinong nagtitiwala sa Diyos dito? Sino? Amen. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, lumalapit ka sa Kanya. Pero pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka lalapit sa Kanya kasi wala kang tiwala sa Kanya. Pero dahil lumalapit ka sa Kanya, lumalapit ka sa Diyos, ibinibigay mo sa Kanya ang pangangailangan mo, idinudulog mo sa Kanya ang problema mo, idinudulog mo sa Kanya ang sitwasyon mo, idinudulog mo sa Kanya yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga plano mo sa buhay, kung ano yung gusto mong paglaki, ibinibigay mo sa Panginoon, inilalapit mo sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. Sa mga pag-aaral nyo, sa mga exam nyo, narinig ko kanina, sa exam, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Pag mag-exam ka, lalapit ka sa Panginoon, ibig sabihin nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya bawat araw ng ating buhay, lagi nating lalapitan ang Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, lakasan nyo lagi mong lalapitan ng Diyos. Lakasan nyo pa, sabihan mo sa katabi mo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na katunayan na patuna mabuti ang Diyos ang sabi niya, sa binasa natin, siya ay matibay na kanlungan. Pangalawa ay inaalagaan niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Okay? Yes. Lumalapit ka sa Panginoon dahil nagtitiwala ka sa Kanya. At dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, ang sinabi ng Biblia na ating binasa, inaalagaan niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sinong nagtitiwala sa Diyos? Kaya kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, inaalagaan ka ng Panginoon. Sino ang may alagang aso? Di ba pag may alaga kang aso, ayaw mong magutom yung aso? Oo. Di ba pag may alaga kang aso, ayaw mo na may kaaway ang aso? Di ba pag may alaga kang aso, lalo na ngayon tag-ulan, ayaw mo na nauulanan yung aso? Ang iba pa nga bumibili ng mga mamahaling pagkain, bumibili ng mga vitamins, ginagawa ng kulungan, magandang tirahan yung aso. Kasi inaalagaan mo yung aso. Tayo din po ay nagtitiwala sa Diyos, inaalagaan din tayo ng Panginoon. Yung pag-aalaga sa atin ng Diyos, hindi niya hahayaan na ikaw at ako, hindi niya hahayaan na maging ang pamilya natin ay magugutom. Sa pag-aalaga sa atin ng Panginoon, ibinibigay niya yung ating pangangailangan. Kayo bilang mga estudyante, nag-aaral kayo, ibinibigay ng Diyos ang inyong pangangailangan. Ibinibigay ng Panginoon ang trabaho sa inyong mga magulang para sila ay makapagtrabaho at ma-provide yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw. Ma-provide yung pangangailangan yung pagkain araw-araw. Yes, Lord. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon niya aalagaan ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaan ng kanyang mga anak ay magpapalimos sa kalsada, magpapalimos sa kanto na kung ano-anong mangyari sa kanyang mga anak. Inaalagaan niya tayo. Kaya sa inyong mga murang edad, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon, patuloy kayong maglingkod sa Diyos, patuloy kayong lumapit sa Panginoon dahil ang pag-aalaga ng Panginoon sa inyo, mararanasan ninyo hanggang sa kayo'y tumanda, hanggang sa kayo'y magkapamilya, hanggang sa kayo'y tumanda, hanggang sa kunin ng Panginoon yung buhay na ipinahiram niya sa atin, mararanasan nyo yung pag-aalaga, yung pagkalinga, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Inaalagaan ka ng Panginoon. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, inaalagaan ka ng Diyos. Sige, lakasan ninyo. Inaalagaan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Inaalagaan niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya, lagi tayong magtiwala
sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magduda sa Diyos. Huwag ka nang magduda sa Diyos. Huwag na nating pagdudahan pa ang Panginoon. Tanggalin na natin yung alinlangan sa ating isipan. Tanggalin na natin yung pagdududa sa Panginoon. Kasi, mahal tayo ng Panginoon. Kasi, inaalagaan ka ng Diyos. Kung wala mang mag-aalaga sa'yo, itinakwil ka man ng magulang mo, iniwanan ka man ng boyfriend mo, iniwanan ka man ng girlfriend mo, iniwanan ka man ng lahat sa mundong ito. Pero may isang makapangyarihan na lumalang ng lahat ng bagay na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan kasi mahal ka niya at inaalagaan ka ng Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon kadakila ang Diyos. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Isigaw nga natin, salamat po Diyos sa pagmamahal mo sa akin. Salamat Panginoon sa pag-aalaga mo sa akin. Tayong lahat ay tumayo. Huwag yan ang sundin. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoon, sa oras na ito, salamat po dahil napakabuti mo at napakadakila mo. Salamat Panginoon dahil sa bawat oras, sa bawat araw, pwede ka naming takbuhan. Pwede ka naming lapitan. Dahil ikaw ang aming mapagkakatiwalaang kanlungan ng aking buhay, ng aming buhay, ng aming pamilya. Dakilang Diyos, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Salamat po sa pag-aalaga mo maging sa aking pamilya. Salamat sa pagmamahal mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag niyo na po kong sundan, ako na lamang mananalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan. Nandito po ang mga anak mo sa lugar na ito. Nagtitiwala sila sa inyo. Ipinakita mo kung gaano ka katapat, kung gaano ka kabuti sa kanilang mga buhay. Narinig po namin yung kanilang mga patutuo kanina, Panginoon, na napakabuti mo sa kanila. Kaya ang aking panalangin sa oras na ito, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kapatid sa lugar na ito. Patuloy mo silang kalingain, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay. Patuloy mong iparanas, ipadama, ipakita sa kanila ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan sa kanilang mga buhay. Salamat din, Panginoon, sapagkat kahit gaano man na bumuhos man ng ulan bago pa kami magsimula, inihanda mo ang aming place of worship sa tahanang ito, Panginoon. Salamat sa bukas puso na mga tao na nakatira sa lugar na ito, Panginoon, na pinapagamit ang lugar na ito at pinagamit maging ang kanilang sala upang maging aming place of worship sa umagang ito na kung saan ay mayroong ulan, Panginoon, upang hindi kami mabasa, hindi kami maulanan, nasasamba sa iyo sa oras na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang aking panalangin, i-bless mo ang mga batang itong mga kabataan ito, maging kanilang mga magulang, mga pamilya, at balang araw, Panginoon, ang kanilang buong pamilya ay makakasama namin sa lugar na ito na sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala po rito. Alam niyo po ang dahilan kung bakit wala sila rito.
Patuloy mo silang ingatan, gabayan, Panginoon, ang aming kasamahang pastora na wala po ngayon. Tulungan po ninyo siya at gabayan. Maging si Sister Mara na hindi po namin nakasama, Panginoon, gabayan po ninyo siya upang sa mga susunod na Sabado ay makakasama namin sila sa aming pagsamba sa inyo sa lugar na ito. Salamat ng marami sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.